Mas mabuti nang sa iyo ang una kaysa mapunta roon sa gagawang iyon. May famous flower physics siya. At ikaw, ipinanganak kang may burning dragon physics. Kapag umabot ka sa ika-4 na antas ng paglinang, iyon na ang sukdulen. Kailangan mong bumaba ng bundok para hanapin ang may famous flower physics, at magsagawa ng double cultivation kasama niya, para mabuksan ang Dragon Meridian sa loob ng katawan mo, at makamit ang pambihirang paglagpas. Bilang guru mo, may 2 pa akong habilin. Una, hanapin mo ang 4 na kalakip na piraso ng Kylan Jade, at mababawi mo ang alaala mo bago ka mag-15 taong gulang. Ikalawa, samahan mo ako sa Jiangcheng para iligtas ang isang tao. Makakaangat ang antas sa double cultivation. Hindi ba parang ginawa ninyo akong pangparami na baboy? Teka, nasaan ang pataka ko? Array. Pasok ba ako? Malalaman mo na agad. Ganda. Kontento ka ba? Lumayas ka. Ang nangyari ngayong araw, hindi mo pwedeng ikalat. Kung hindi, papatayin kita. Talagang pagkatapos makuha ang gusto, biglang hindi nakilala ang kausap. At isa pa, hindi ba usapan natin, 100,000? Hello, ako ito, si Wang Yan. Kuya, magdamag na kitang hinihintay. Bakit hindi ka pa rin dumarating? Patay, maling tao pala ang nakasama ko sa higaan. Miss, pwede bang makahingi ng paraan para makontak ka? Huwag kang umasa, 1 beses lang ito. Hindi na tayo muling magkikita. Hindi ko naman gustong guluhin ka. Gusto lang kitang paalalahanan. Mabigat ang dilim sa pagitan ng mga kilay mo. Hindi maganda ang takbo ng kapalaran mo nitong mga araw. Malaking kamalasan ang darating. Hello, Suyi. Ako si Shen Zeshen. Hello po, Tito Shen. Pasensya ka na talaga. Nasa biyahe ako sa trabaho at ngayon lang nakabalik. Nasaan ka ngayon? Sunduin kita. Nasa Regency Hotel ako. Ang chi sa loob ng katawan ko, mas lumino at mas lumakas. Ito ba ang pagtaas matapos ang paglinang kasama siya? Pagkatapos ng ehersisyo, medyo napagod ako. Sakto, kakain muna ako habang hinihintay si Tito Shen. Wala talagang mata sa daan ang gagawang iyon. Ganda, hindi mo naman ako nabangga. Ayos lang ako. Ayos ka pala. Ako ang may problema. Maayos akong nagmamaneho. Tapos bigla kang sumulpot. Halos mapatalon sa gulat kaming mag-ama. Masyado kang mabilis magpatakbo. Muntik mo na akong mabangga. At ngayon, ako pa ang may kasalanan. Humingi ka agad ng tawad sa akin. Kung hindi, akuin mo ang kahihinatnan. Gusto ko ngang makita kung ano ang kahihinatnan. Naghahanap ka ng gulo. Paano nangyari ito? Isa akong bihasang mandirigma, pero naharang ako ng isang mukhang mahinang. Hamak na batang ito, ang ika-4 na henerasyong tagapagmana ng Longmen, ay hindi kayang tapatan ng tulad mong munting mandirigma, pwede namang pag-usapan. Ziki, tumabi ka. Papa, bakit kayo bumaba ng kotse? Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo, huwag na huwag mong aabusuhin ang lakas mo para manakit ng tao. Bakit hindi ka talaga nakikinig? Hindi po, Papa, ang taong ito ang walang pakundangan. Kaya ako, tama na. Binata. Ako si Xing Hongfeng, at nagkulang ako sa pagdidisiplina sa anak ko. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo para sa kanya. Papa, sumakay na kayo. Hindi maganda ang katawan ninyo. Malamig pa sa labas. Sandali. Pinalampas ka na nga namin. Gusto mo pa bang pagbayarin kami? Mamamatay na si Ginoong Xing. Hindi na siya aabot ng 3 araw. Ulitin mo nga kung sawa ka na sa buhay. Hindi dapat basta-basta ang pagsasalita. Totoo namang may problema ang katawan ko. Pero sabi ng doktor, mabubuhay pa ako ng kahit 1 taon. Pero ang sabi mo, 3 araw na lang. Talagang kalokohan iyan. Ikaw talagang taga-bukid. Ano ang ginawa mo sa papa ko? Papa, bakit ninyo ako pinipigilan? Ang binatang ito ang tumulong sa akin ngayon lang. Mas gaman na ang pakiramdam ng katawan ko. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Suyi. Inaapoy ng lason ang puso mo.
Kung gusto mo itong malunasan ng tuluyan, kailangan pa ng mga halamang gamot. Kapag may oras ka sa susunod, matutulungan kitang alisin ito ng lubusan. Ziki, isulat mo agad ang numero ng binatang ito at ang listahan ng mga gamot. Heto, ikaw na ang tumawag. Bilisan mo, Ziki. Kunin mo ang 2 bote ng alak sa trunk. Papa, Red Leaf Brew iyon. 300,000 ang isang bote. Ibibigay sana iyon sa dakilang manggagamot. Ibibigay ninyo na lang agad sa kanya. Hindi ako basta nagkakamali ng paghusga sa tao. Baka mas mataas pa ang galing niya sa panggagamot kaysa roon sa doktor na iyon. Sa pagkakataong ito, siguradong sablay ang basa ninyo. Sige na. Napaswerte ka pa nga. Karaniwan lang ang alak na ito. Sa bundok, ginagawa lang namin itong panghalo sa gamot. Kapag ipinapalat ito sa race 8 ako, kayo pa ang kumita. Ikaw talaga. Kung wala kang alam, huwag ka nang magpanggap. Pangunahing mamahaling alak ito, Ziki. Bumalik ka rito. Wala ka man lang modo. Talagang lumago ng husto ang panloob kong lakas. Mukhang nagkabisa nga ang pagsasanay ko kasama si Shen Qingyu. Kung mahahanap ko siyang muli, malapit na ang pambihirang pag-abante ko. Pero ganito kalaki ang Jiang Cheng. Paano ko naman siya mahahanap? Xiao Yi. Tito Shen. Xiao Yi, huwag kang mahiya. Isipin mo na parang sarili mong bahay ito. Umupo ka. Matandang Shen, ito na ba ang sinasabi mo na? Anak ng dati mong kakilala. Yunlan. Ito si Suyi. Galing pa siya sa kabundukan at kalaalapag lang dito. May dala ka bang pasalubong na galing probinsya? Para makatikim din kami. Tita Luo, una kong pagbisita rito. Munting handog lang ito. Sana ay inyong tanggapin. Hindi kaya gawang bahay na alak lang ito. Baka sumakit pa ang tiyan kapag ininom iyan. Yunlan. Tama na. Papa, Mama, nakauwi na ako. Siya iyon. Ang lalaking iyon kagabi, nandito na si Qingyu. Halika, ipakikilala ko kayo. Siya si Suyi. Ang madalas kong ikwento sa iyo. Sumama ka sa akin sa loob. Ano ba talaga ang nangyayari? Magkakilala sila. Ikaw, ano ba talaga ang balak mo? Sinusundan mo ba ako o binabalak mo akong gipitin? Binibining Shen. Sa tingin ko, nagkakamali ka. Pumunta ako rito. Dahil si Tio Shen ay matalik na kaibigan ng aking guro. Siya ang nag-imbita sa akin sa Jiangcheng. At para rin tuparin ang habilin ng aking guro. Tungkol naman sa nangyari kagabi, isa rin iyong hindi inaasahan para sa akin. Hindi inaasahan. Kung ganoon, bakit hindi mo agad ipinaliwanag? Kagabi, nalasan ka ng gamot, at wala ka sa tamang ulirat. Ngayong araw, umaasa ako, na mahaharap natin ng malinaw ang isip, at maayos ang usaping ito. Mas mabuti nga iyan. Kung ganoon, lumabas ka muna ngayon. May isa sana akong sasabihin. Maitim ang gitna ng noo mo. Mahina ang dating ng kapalaran mo nitong mga araw. At baka may kapahamakang may dugo. Oh. May paraan ba para malutas iyan? Oo. Kailangan mo lang magsanay kasama ko. Double cultivation. Wala kang hiya. Taglay mo ang famous flower physic. May dala itong mabigat na malas sa kapalaran mo. Tanging ang yang na enerhiya ng Burning Dragon physic ang makapapawi nito. At ang enerhiya ng Burning Dragon sa loob ng katawan ko. Kailangan din ng famous flower physic para tuluyang maayos. Kung tutuusin, ugnayang tulungan ito para sa ating dalawa. Nasa iyo na kung paniniwalaan mo o hindi. Hayop na iyan. Sino ang papayag magsanay kasama mo? Qingyu, bakit mo siya hinayla papasok? Magkakilala kayo. Hindi. Nagkamali lang kayo ng tao. Naku, nandito na si Mingfei. Bilisan mo, pumasok ka. Tita Luo, Tio Shen, Qingyu, ang tagal nating hindi nagkita. Mukhang mamahalin ang Red Along ito.
Hindi naman mahal, mga 100,000 lang ito. Munting handog lang, para lumakas ang katawan ni na Tita Luo at Tio Shen. Nako, talagang maasikaso at mapagbigay si Ming Fei. Basta dumalaw lang, may dala agad na halagang 100,000. Hindi gaya ng iba. 2 bateng mumurahing alak lang ang dala. Sino naman ito? Bagong bisita sa bahay. Hindi, anak siya ng matandang kaibigan ni Shen. Kababang galing bundok. Tita Luo, itong alak na ito. Sakto, kulang ang kusina ninyo ng 1 bateng panluto. Magagamit ninyo iyan kapag naggigisa mamaya, pero kung iinumin. Pasensya na, kapatid, diretso lang ako magsalita. Nakasasama sa katawan ang mababang uring alak. Paano kung may masamang mangyari matapos inumin iyan? Delikado iyan. Parang pamilyar ang alak na nasa larawang ito. Qingyu, kilala mo ang alak na ito. Talaga bang aabot ito ng 50,000? Ang alak na ito. Tatay. Mukhang ito ang Red Leaf Brew. Ano? 30 taong gulang na Red Leaf Brew ito. 500,000 ang isang bote. At halos hindi pa mabili kahit may pera ka. Nagkakamali ka yata, iya. Ganoon kamahal ang alak na ito. Oo nga, Qingyu, baka mali lang ang nakita mo. Wala ngang kahit pambalot ang alak na ito. Paano magiging 500,000 iyan? Eksklusibong selyo ito ng Red Leaf Winery. Hindi ito mapapeke. Kani-kanina lang sabi mo, bihira ito sa merkado. Maski ikaw, hindi makakabili nito. Kabababa lang ng kapatid na ito mula sa bundok. Saan siya kukuha ng koneksyon para makakuha ng ganito? Bigay ito ni Zing Hongfeng. Kapatid. Si Boss Zing ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Kilala ka niya. At binigyan ka pa ng alak. Ngayon lang kami nagkakilala. Muntik na akong mabangga ng anak niyang babae habang nagmamaneho. Kabayaran nilang paumanhin ang alak na ito. Palaaway ng bayad ang galawan mo. Ayun, nagkakatugma na ang kwento. Iyon pala, nakuha mo lang ito sa panggigipit. Akala ko pa naman may malalim kang koneksyon. Baguhin mo na ang masamang ugali mong iyan. Kagabi, pinakawalan na kita kahit niloko mo ako ng 100,000. Ngayon, umabot ka pa sa panloloko kay Boss Zing ng 1,000,000. Alam mo ba kung sino siya? Isang tawag lang niya, at diretso ka sa kulungan. Huwag kang mag-alala, may kailangan siya sa akin. Talagang hindi mo mabitawan ang bulok mong ugali, at muntik pa akong maniwala sa mga sinabi niya. Darating na ang madugong kapahamakan. Dumating na. Sige. Tito Shen, dumating na si matandang Zhang Zhongliang. Papapasukin ko na siya agad. Zhang Zhongliang, iyong matandang Zhang na nakapagpagaling sa Hepe Liu mula sa stroke. Oo, siya nga, narinig kong matagal nang hindi maganda ang kalagayan ni Tito Shen. Kaya pinapanta ko siya para matingnan kayo. Nako, Ming Fei, napakamatulungin mo talagang bata ka. Ikaw talaga ang maaasahan. Hindi tulad ng iba, nagdadala lang ng 2 bateng alak na galing sa panggigipit, tapos hahanap pa ng papuri. Matandang Zhang, pasensya na po at pinag-abala pa namin kayo. Napakagalang mo naman, Ming Fei. Ginoong Shen, ang kondisyon ninyo ay pagtaas ng init sa atay, at kakulangan sa sigla at dugo, manipis at mahigpit ang pulso ninyo. Madalas ba kayong mahilo at makarinig ng ugong sa tainga? At nanghihina rin ba ang baywang at mga tuhod ninyo? Oo. Tamang-tama ang sinabi ni matandang Zhang. Hindi ako makatulog ng maayos sa gabi. At sa araw naman, lutang na lutang ang ulo ko. Tunay ngang bantog na manggagamot, isang kapan lang ng pulso, kuhang-kuha na agad. Ginoong Shen, ang ugat ng sakit ninyo ay nasa atay. Maghahanda ako ng akupunktura. Una, tutusukan ko ang byway, para paakyatin ang sigla. Pagkatapos, ang Feng Qi, para mapawi ang hangin at maalis ang init. At panghuli, ang Tai Chong, pakalmayan ang atay at pigilin ang pagtaas ng yang. Sandali lang. Ano ang maipapayo ng batang Ginoo, kapag itinurok ninyo ang karayom na iyan? Isang paa na lang ang layo ni Tito Shen. Sa tarangkahan ng kamatayan, dapat may hangganan ng pananalita ng kabataan. 40 taon na akong manggagamot, wala pang nang ahas magsalita sa akin ng ganyan. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Alam mo ba kung sino si matandang Zhang? At sino ka ba? Kapatid na Su, matapang talaga ang bibig mo. Matandang Zhang, hayaan ninyong ipakilala ko siya. Siya ang anak ng matalik na kaibigan ni Tito Shen. Kabababa lang niya mula sa bundok. Oh. Kung ganoon, saan nag-aral ang batang Ginoo?
Saang malaking ospital sa Jiangcheng. Hindi pa ako nagtrabaho sa ospital. Hindi pa nagtrabaho sa ospital. Kung ganoon, saan mo natutunan ang medisina mo? Sa matandang immortal sa bundok, o isa ka lang sariling sikap na albularyo? Matandang Zhang, huwag na po kayong magdamdam. Bata pa kasi, pakiramdam nila kapag nakabasa ng ilang lumang aklat, pwede na silang magmarunong sa lahat. Aba naman, akala ko naman kung gaano ka kagaling. Ang dami pang palabok, ni wala ka palang lisensya bilang doktor. Mas mababa ka pa sa isang albularyo. Suyi, pwede bang tumigil ka muna? Kalusugan ng tatay ko ang nakataya rito. Hindi ito lugar para magpasikat ka. Tumabi ka na lang. Hindi biro ang kalagayan ni matandang Shen. Kung hindi lang ako paulit-ulit inutusan ng guro, natulungan si Tito Shen ng isang beses. Hindi ko papakialaman ang gulong ito. Ay ho. Ang pag-aaral ng medisina ay hindi nadadaan sa ilang lumang aklat lang. Bihira akong kumilos, kaya tingnan mong mabuti sa pagkakataong ito. Makakatipid ka ng 3 taong paghihirap. Ay, ang ng pakiramdam ko. Wala na ang hilo ko. At gaman din talaga ang dibdib ko. Matandang Zhang, kahanga-hanga po kayo. Matandang Shen, mas maayos na ang kulay ng mukha mo. Qingyu, tingnan mo. Sabi ko na nga ba, kapag si matandang Zhang ang kumilos, siguradong ayos ang lahat. May mga tao talagang mahilig magpasikat para mapansin. Noong huli, nakatakas sa iyo si Shen Qingyu kahit nilason mo na. Pero sa pagkakataong ito, natulungan ko ng malaki ang pamilyang Shen. Kapag isinabay ko ang usapan tungkol sa kasunduan sa kasal, siguradong hindi sila makakatanggi. Ubo. Tito Shen, naparito ako ngayon, dahil may nais sana akong pag-usapan sa inyo. Tatay. Ano ang nangyari sa iyo, matandang Shen? Huwag mo akong takutin, matandang Zhang, ano ang nangyayari? Imposible ito. Ang pulso. Paanong nawala? Ako. Mali ito. Ayon sa teorya, dapat pinadaloy nito ang chi sa daan-daang ugat, pinawi ng Feng Chi ang hangin, at pinakalma ng Tai Chong ang atay. Paanong nangyari ito? Bilisan ninyo, iligtas ninyo siya. Mabilis, ang pang-emerhensyang gamot sa puso. Walang silbi ang gamot na iyan. Nilalamon na ngayon ng lasong apoy ang puso niya. Ang pang-emerhensyang gamot sa puso, ay lalo lang magpapabilis ng tibok ng puso niya. Mas bibilis pa ang kamatayan niya. Tumabi kayo, ako ang magtutusok ng karayom. Ikaw. Ikaw. Talaga bang may iligtas mo ang tatay ko? Kapag naantala pa ng 10 segundo, kahit Diyos ay hindi na siya maliligtas. Tama ang paghatak ng chi sa byway. Sayang at mali ang direksyon. Katutusok lang ng karayom sa byway point. Kapag tinusok pa ulit, may mamamatay. Ito ay spring needle na pumapasok sa punto. Ang spring needle entry na 100 taon nang nawawala. May pinatay siya, tumawag kayo ng pulis. Ako. Buhay pa ako. Tatay. Napakagaling mo. Bulag ang matandang ito sa tunay na husay. Nakikiusap ako, tanggapin mo ako bilang alagad. May banayad na amoy ng gamot sa katawan mo. Amoy ito ng pampalibog na Payaldores. Ang bisa ng Payaldores na ito ay magpasiklab ng pagnanasa. Karaniwan itong ginagamit sa masasamang balak. Iyon nga, ipinagawa ito sa akin ni Binatang Han. Sabi niya matanda na raw ang mga magulang niya, at gusto nilang bumata kahit minsan pa. Han Mingfei. Ikaw ang naglagay ng droga sa akin kagabi. Ikaw. Huwag ninyo akong siran ng walang basehan. Ano ang ebidensya ninyo? Ipatawag ang pulis at kunin ang kuha ng hotel. Malalaman agad pag inimbestigahan. Ako ang may kasalanan. Qingyu, sobrang gusto lang talaga kita. Nadala lang ako sa isang sandaling kahibangan. Hayop ka. Akala ko matino at marangal kang tao. Muntik ko nang maitapon ang anak ko sa apoy. Dr. Zhang, tulungan mo ako. Taon-taon, ang daming ginagastos ng tatay ko para sa iyo. Array. Inupahan ako ng tatay mo para gumalaw sa negosyo.
para gipitin at bilhin ang kumpanya ng pamilya Shen. May natanggap kaming ulat, may nangdroga raw dito, siya iyon. May ebidensya ako mula sa kuha ng hotel. Imposible tumanggap ang may-ari ng 100,000 mula sa akin. At pumayag siyang burahin ang kuha. Hindi ba iyan na mismo ang pag-amin mo? Maraming salamat sa pagpapaalala mo sa matandang ito, Iho. Muntik na akong makagawa ng malaking pagkakamali. Sa mga susunod mong paggagamot, alalahanin mo ang araw na ito. Huwag kang magpapagamit sa may masamang balak. Opo. Kung ganoon, mauuna na ang matandang ito. Yun lan. Dalhin mo rito ang kahon sa drawer ng silid-aralan ko. Xiao Yi. Kanina, bulag lang si Tia sa tunay na halaga mo. Huwag mo nang dibdibin. Ito ang kalakip na piraso ng Kylon Jade. Ito ang bagay na ipinahanap sa akin ng guru mo. Noon, iniligtas niya ako. Bago siya umalis, sinabi niya na kapag dumating ang araw, na bumaba ng bundok ang tagapagmana niya. Ibigay ko ito sa iyo. Maraming salamat, Tito Shen. Ito mismo ang hinahanap ko. Qing Yu. Samahan mo si Xiao Yi para makapagpahinga. Hindi pa naayos ang kwarto ng bisita sa bahay. Pansamantala, sa kwarto mo muna patuloyin si Xiao Yi. Ano? Oo, maluwang naman ang kwarto ni Qing Yu. Papalitan ko na ang bedsheet. Tatay ito ay. Ngayong gabi, sa sahig ka matutulog. Kahit na iligtas mo ang tatay ko, malaki ang utang na loob ko sa iyo. Pero hindi ibig sabihin niya na pwede kang umasa ng higit pa. Na may iba kang balak. Sige. Maliligo na ako. Buwisit na lalaking iyon. Bakit hindi man lang niya ako tinitingnan? Hindi ba sapat ang ganda ko? Shen Qingyu. Ano bang iniisip mo? Huwag mo nang isipin iyan. Grabe, ang ganda pala talaga ng katawan niya. Huwag mo nang isipin, huwag mo nang isipin, huwag mo nang isipin. Ikaw, bumangon ka. Wala. Isa kang may famous flower physique. Anong famous flower physique? Huwag kang maghanap ng palusot. May famous flower physique ka. Kapag masyadong magkalapit ang dalawang pangangatawang ito, natural silang naaakit sa isa't isa, lalo na. Dahil dati na tayong nagsanay ng double cultivation, kaya may marka na tayo ng isa't isa sa loob ng katawan. Ngayong ganito tayo kalapit. Likas na hahanapin ng mga pangangatawan natin ang pagsasanib. Ikaw, ang daldal mo. Nagtagumpay ang Burning Dragon Physique. Hoy, masama po ang nangyari, Pangulong Shen. May problema po sa kumpanya. May isang tao sa bubong ng kumpanya natin sa pagpapagandang medikal, na magpapakamatay raw sa pagtalon. Sinasabi niyang peke ang mga produkto natin, at nakakapagdulot ng kanser. Napalibutan na ang ibaba, ang dami ring tao at may mga reporter pa. Ano, pupunta na ako agad. Masama po ang nangyari, Pangulong Shen. May problema po sa kumpanya. May tao sa bubong ng kumpanya natin sa pagpapagandang medikal na magpapakamatay raw sa pagtalon. Sinasabi niyang peke ang mga produkto natin at nagdudulot ng kanser. Puno ng tao sa ibaba, may mga reporter din. Ano, pupunta na ako agad. Yummy Group, ibalik ninyo ang pinaghirapan kong pera. Mga negosyanteng walang konsensya. Isang babae ang nagsabing nagkasakit siya matapos gamitin ang produkto ng kumpanyang ito. Ngayon ay nakatayo siya sa bubong. Lumabas ka rito. Umatras kayo, umatras kayo. Ako ang presidente ng Yummy, si Shen Qingyu. Hayaan ninyo akong umakyat, bilisan ninyo. Huwag kang lumapit. Sige, hindi ako lalapit. Kung ano man iyan, pwede natin pag-usapan. May kanser ako. Ipakita mo sa akin ang ulat. Kung pananagutan namin ito, ako ang mananagot. May pag-aalinlangan na nakatago sa gitna ng desperasyon. May pag-aalinlangan na nakatago sa gitna ng desperasyon. Siguradong may itinatagong totoo sa bagay na ito. Ang ulat na ito. Parang may mali. Ang nasa mukha mo ay hindi kanser. Ano ang sinabi mo? Nitong mga nakaraang araw, hindi ka ba nakakatulog at laging balisa? May ulat ako mula sa ospital ng lalawigan. Noong nakaraang Miyerkules ang petsa ng ulat, pero sarado ang konsultasyon sa ospital ng lalawigan ng araw na iyon. May nagbayad sa akin.
para magkunwaring tatalon ako rito. Magagamot ko ang pamamaga ng balat sa mukha mo. Ang pagdepende sa gamot na may hormone ay hindi sakit na wala ng lunas. Inumin mo ang gamot ko, at gagaling ka sa loob ng 1 buwan. Talaga, totoo. Pero kailangan mong magsabi ng totoo. Sino ang nag-utos sa iyo? Si Han Jang-woo. Siya ang nag-utos sa akin na magkunwaring tatalon dito. Sinabi niyang masisira raw ang reputasyon ng pamilyang Shen. Sinabi rin niya na kung makatalon ako, bibigyan niya ang pamilya ko ng 2 milyon. Bumaliktad ang sitwasyon. Ang Han family ang may pakana. Hello, gusto kong magsampa ng reklamo sa pulis. Paano mo nalaman na peke ang ulat? Kakausisa ko lang kanina. Noong nakaraang Miyerkules, bukas ang dermatology ng Provincial Hospital. Ha, binola ko lang siya. Sa totoo lang, naamoy ko lang. May kakaibang amoy ng tinta ang papel na iyon. Mumurahing ink cartridge iyon na karaniwang gamit ng mga tabing kalsadang print shop. Hindi gumagamit ng ganitong tinta ang opisyal na ulat ng Provincial Hospital. Sige, yabang pa. Kahit aso, hindi ganyan katalas ang pangamoy. Dati, baka hindi. Pero matapos mong tulungan kagabi ang Burning Dragon physique ko na makalusot sa susunod na antas. Umangat ng 1 level ang 5 kong pandama. Ang bango. Bastos. Tumatawag si Zing Zeki. Isang hininga na lang ang natitira sa tatay ko. Darating ako agad. Manloloko ka, may lakas ka pa talagang magpakita. Bitawan mo ako. Dalhin mo ako kay Ginoong Zing. At para saan pa? Ininom ng tatay ko ang gamot mo. At ngayon, isang hininga na lang ang natitira sa kanya. Mga tao, hulihin ang manlolokong ito. Miss, masama na po ito. Hindi na po kakayanin ng matanda, tatay. Inatake na ng lasong apoy ang puso ni Ginoong Zing. At nadagdagan pa ng bagong sugat. Wala na akong kakayahang ibalik siya, maliban na lang kung ano. Malalaman natin kung nasaan si Suyi, ang manugang ng Shen family sa kaliwa. Tanging ang paraan niya ng pagpasok ng karayom sa mga punto. Ang baka makapagbigay pa ng bahagyang pag-asang mabuhay. Pero sa lagay ni Ginoong Zing ngayon, baka hindi na siya umabot. Matandang Zing. Hindi mo ako pwedeng iwan. Hipag, huwag kang mataranta. May basbas ng langit ang mabubuting tao. At narito pa si Matandang Zhang. Siguradong may paraan. Tatay, gumising ka. Si Zeki ito. Siya nga. Kaibigang Su, bilis, iligtas mo siya. Dr. Su, nakikiusap ako, iligtas mo si Matandang Zing. Ginang Zing, huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat, hindi maaari. Matandang Zhang, ano pong klaseng biro iyan? Siya ang manlulokong iyon. Dahil sa gamot na nireseta niya ang tatay ko, kaya siya nauwi sa ganitong lagay. Ikaw si Suyi. Ininom ng pangalawang tiyuhin ko ang gamot mo. At ngayon, bingit na ng kamatayan ang buhay niya. May mukha ka pang humarap dito. Binibining Zing, binatang Zing. Itinataya ko ang 40 taon kong reputasyon sa panggagamot, na walang problema sa husay medikal ni kaibigang Su. Kung hindi niya magagamot ang sakit ni Matandang Zing, wala nang ibang makakagamot sa buong mundo. Zeki, tumabi ka. Lola, hindi malinaw ang pinagmulan ng taong ito. Hindi tayo pwedeng basta magtiwala. Tutal wala na rin namang ibang paraan. Hayaan na nating subukan niya. Kapag hindi mo siya napagaling, ipapakain kita sa mga peteng. Huwag kang mag-alala, hindi mo makukuha ang pagkakataong iyan. Hindi sinunod ni Ginoong Zing ang Race 8 akong gamot, kalokohan. Ako mismo ang nagbantay sa pagpapakulo nito. May nadagdag na isang halamang gamot sa timpla. Putol bito kang bulaklak. Ang halamang iyan ay salungat sa Dragon Blood Grass na nasa Race 8. Ang Dragon Blood Grass ay nagpapadaloy ng dugo at nag-aalis ng bara. Ang putol bito kang bulaklak ay pangpawala sana ng sakit. Pero kapag nagsama ang dalawa, nagiging matinding lason ito, na pumipigil sa puso. Ikaw, puro kadahilan. Dalhin mo rito ang pinaglagaan ng gamot. Sino ang naglagay nito? Ito ang bulaklak na pumuputo ng bituka. Binibini. Wala akong balak saktan ng matanda. Sinunod ko lang ang tamang paraan sa pagpapakulo ng gamot. Nakabantay rin si Binatang Zing. Walang naging mali ni isang hakbang. Ang labo naman nito. Tiyo,
Tiyo, magising po kayo. Hindi pa kayo napaglilingkuran ng maayos ng pamangkin ninyo. Tatay. Tiyuhin. Hindi pa kayo pwedeng umalis. Hindi pa ako nakagaganti ng lubos sa kabutihan ninyo. Ano pa bang gusto mong gawin? Patay na siya. Tumabi kayo. Buhay pa siya. Ito ay muli kong nasaksihan ng isang himala, na iligtas ang buhay niya, pero hindi pa magaling ang dati niyang sugat. Nadagdagan pa ng bagong pinsala, kailangan pa ng ilang panahon bago siya magkamalay. Manggagamot na Su, kayo ang pinakamalaking pinagkakautangan ng pamilya Zing. Luluhod ako para magpasalamat sa inyo. Ginang Zing, huwag po. Binigyan na ako ni Matandang Zing ng 2 bote ng alak bilang bayad sa pagpapagamot. Trabaho ko lang ito. Ziki, hindi ka pa ba hihingi ng tawad kay manggagamot na Su? Pasensya na. Hindi na kailangan, pero ang gumamit sa kamay ko para manakit ng iba. Ang taong naglagay ng lason, dapat talaga siyang mabunyag. Imbestigahan ninyo ng mabuti. Dapat lumino ang lahat. Ipakikita ko sa hayop na iyon ang hinahanap niya. Nasuri na ba ang mga kuha ng kamera? Oo, nasuri na. Nasuri na ang kamera sa kusina at silid ng gamot, pero walang kaina-hinalang taong pumasok roon. Kung ganoon, paano na ihalo iyon? Hindi na kailangang mag-imbestiga. Alam ko na kung sino. Sino? Bilis, sabihin mo. Magpapadala ako agad ng tao para hulihin siya. Ikaw. Nababaliw ka na ba? Paano ko magagawang saktan ang sarili kong tiyuhin? Ikalawang tiyo. Kung ganoon, pakiusap kay Binatang Zing. Ilabas mo ang laman ng bulsa mo, para makita ng lahat, kung tama ang hinala ko. Sa katawan mo, may nakatago ka pang isang bulaklak na pumuputol ng bituka. Bakit ninyo ako kakapkapan? Xiaohao. Asawa. Ikaw rin, hindi mo ako pinaniniwalaan. Kung malinis ang konsensya mo, hayaan mong tingnan ng kitiwala. Tulad ng inaasahan, wala talaga sa inyong naniniwala sa akin. Hindi ninyo ako itinuring na pamilya kahit kailan. At kung ako nga, ano ngayon? Napakatagal ng kinamkam ni Zing Hongfeng ang ari-arian ng pamilya. Ang ama ko, siya dapat noon ang naging pinuno ng pamilya Zing. Kukunin ko pabalik ang nararapat na sa akin. Ano ang mali roon? Walang gagalaw. Ang sino mang lumapit, sasaksakin ko siya. Ziki. Pakawalan mo siya. Zinghao. Nababaliw ka na. Ziki, huwag kang gagalaw kung saan-saan. Hindi ka makakatakas. Ibaba mo ang kutsilyo at baka mabawasan pa ang pagdurusa mo. Tumigil ka. Isang hakbang pa at ako ay... Ah. Ang lakas ng mga braso niya. At ang galaw niya kanina, grabe, ang astig. Ziki, muntik mo nang mapatay sa takot si Mama. May sugat ka ba? Ayos lang ako. Hintayin ninyo ako. Ang pamilyang Zing ay sa akin dapat, Madam, binibini. Nagising na ang matanda, nagising na ang matanda. Sa utang na loob ko kay Suyi sa pagliligtas ng buhay. Ako, Ginoong Zing, huwag po kayong gagalaw. Kakagising ninyo lang, kailangan pa po ninyo ng pahinga. Hindi lang ako ang iniligtas ng batang kaibigang ito, pati ang pamilyang Zing. Sa kabutihang ito, hinding-hindi ko malilimutan. Ziki, tandaan mo ito. Ngayong gabi, maghahanda tayo ng salo-salo. Gusto kong pasalamatan ng maayos si Suyi. Opo, Papa.
Aba, hindi ka pala madaling masindak. Kapag nag-ayos ka pala, may dating ka rin. Xiaoyi, tikman mo ang ulam na ito. Espesyalidad ito ng chef namin. Maraming salamat, Madam Zing. Xiaoyi, makikita nung sana ako. May asawa ka na ba? Wala pa. Ay, napakaganda naman yan. Ang anak kong si Zeki ay 23 na. Maganda naman siya, at mabait ang puso niya. Sa tingin ko, bagay kayong dalawa. Ma, ano bang sinasabi mo? Ang mabuting loob ni Madam Zing. Tinatanaw ko ng may pasasalamat, pero bumaba ako ng bundok para hanapin ang Kylan Jade na piraso, at mabawi ang alaala ko bago ako mag-10 taon. Bago iyon. Hindi ko muna iisipin ang pag-aasawa. Batang kaibigang Su, sa usaping paghahanap ng Jade, tama ang taong nalapitan mo. Ang pamilyang Zing ay yumaman dahil sa negosyo ng Jade at mga bato. Sa buong pamilihan ng Jade sa Jiangcheng, wala akong hindi kabisado. Dudu, bakit ka bumaba rito? Huwag kang malikot, huwag kang malikot, Makati. Ang jade na ito, pang-dekoro sayon sana sa kwintas ni Kiyakyu. Maganda, hindi ba? Tingnan ko nga. Ano ito? Ano ang nangyayari? Ito ang piraso ng Kylan Jade na hinahanap ko. Saan mo nakuha ang jade na ito? Ito ba? Binili namin ito ni Lin Roxy sa palengke habang namamasyal. Nagandahan kami noon kaya dalawa ang binili namin. Nasaan na ngayon si Lin Roxy? Best friend ko siya. Nasa Jiangcheng lang. Pero kung gusto mo siyang makita. Binibining Zing, napakahalaga sa akin ng jade na ito. Pakisabihin sa akin ang address niya. Ibibigay ko sa iyo ang address. Pwede naman. Pero may isang kondisyon. Anong kondisyon? Basta kaya kong gawin. Turuan mo ako ng kung fu. Turuan mo ako kung paano makakawala kapag sinakal ang leeg ko mula sa likod. Halika, yakapin mo ako ng mahigpit mula sa likod. Tandaan mo ang isang prinsipyo. Kapag nasa itaas ang atensyon ng kalaban, sa ibaba tayo tatama. Ikaw, iyan ang pag-atake sa ibaba. Kapag buong lakas kang kinokontrol ng kalaban sa itaas na bahagi ng katawan, ang ibabang bahagi, ang pinakamahinang punto. Ikaw, bastos ka. Natatakot lang ako na baka madapa ka na naman. Palusot lang iyan. Malinaw na manyok ka. Ito ang address ni Lin Roxy. Ipinadala ko na sa cellphone mo. Mrs. Lin, hindi tama. Mas tama sigurong tawagin kayong MS. Lin, may utang sa pamilyang So ang dati mong asawa na 100 milyon. Tapos tumakbo na parang bula. Kaya ngayon, kailangan nating kwentahin ng maayos ang utang na iyan. Matagal na kaming diborsyado ni Su Jiaming. Walang kinalaman sa akin ang utang niya. Akin ang taliman ng tsaang ito. Wala akong pakialam sa mga papeles ng diborsyo. Ang alam ko lang, dating pag-aari ng pamilya Lin ang taniman ng tsaang ito. Ngayon, naglaho na siya. Kung hindi ikaw, sino ang sisingilin ko? Ikaw. Ano bang balak mo? Pero, MS. Lin, hindi pa rin kumukupas ang alindog mo kahit ngayon. Ang katawan mo, ang dating mo. Gustong gusto ko. Oh, ito pala ang anak mong babae. Napakaganda at napakasariwa niya. At ang hubog ng katawan, grabe. Mas matindi pa kaysa sa nanay niya. Tingnan mo ang liit ng bewang na iyan. At ang mga binting iyan. Mukhang jackpot ang punta ko rito ngayon. Young Master Su, ano bang gusto ninyong gawin? Ano ba? Nakikita kong hirap na hirap kayong mag-ina. Ganito na lang, bibigyan ko kayo ng malinaw na daan. Ikaw at ang anak mo, sumama kayo sa akin kahit isang araw lang. Babawasan ko ang utang ninyo ng 1 milyon. Ano, sulit na deal na iyan, hindi ba?
Walang hiya ka. Lumayas ka rito. Binibigyan ka na ng respeto. Umaabuso ka pa. Ayaw mo sa maayos na usapan. Gusto mo ng gulo. Dakpin ninyo sila. Opo. Kung may utang, magbayad. Natural lang iyan. Sa tapat ng araw. Ang lakas ng loob ninyo. Saan naman galing ang hampas lupang batang ito? Bakit gusto mong makisawsaw? Sinasabi ko sa iyo, ang angkan namin ay ang pamilyang So ng kabisera. Talaga. Umalis ka na. Ako ang bahala sa kanila. HMP, bakit hindi mo muna pakinggan ang pinagsasabi ng nanay niya? Sugurin ninyo siya at baliin ang mga binti niya. Ikaw, sino ka ba? Naglakas loob kang galawin ako. Tao ako ng pamilyang So sa kabisera. Hindi ka palalampasin ng pamilya ko. Tingnan mong mabuti ang mukha ko. Ang pangalan ko ay Suyi. Kung may problema ka, sa akin ka makipag-usap. Kapag nakita kitang ginugulo mo pa sila ulit, mamamatay ka. Bata, maghintay ka lang. Hindi ka palalampasin ng pamilyang So namin. 苏先生，今天谢谢你。 Kaibigan ka ni Zeki, tama ba? Kung hindi dahil sa iyo ngayon, hindi ko alam kung ano na ang mangyayari sa amin ni Mama. Maliit na bagay lang iyon. Miss Lin, huwag ka nang magpormal. Maganda kang babae. Sayang at malapit ka nang mamatay. Mr. So, ano po ang ibig ninyong sabihin? Miss Lin, didiretsuhin na kita. Nalason ka. Nalason. Talamak na lason mula sa tsaa. Matagal kang mahilig sa tsaa, at naipon sa katawan mo ang mga natitirang pestisidyo mula sa iba-ibang dahon ng tsaa. Ang bakas ng lason na nalilikha sa proseso ng pagbuburo, ay naipon na sa katawan mo sa loob ng maraming taon, at umabot na hanggang sa utak ng buto. Kung hindi pa ito magagamot ngayon, hindi aabot ng 3 buwan, at tiyak na mamamatay ka. Ginoong Su. Dahil nakita ninyo ang sakit na ito, kaya ninyo rin itong gamutin, hindi ba? Tama po ba pakiusap? Iligtas ninyo ang anak kong babae. Magkano man, handa kaming ibigay. Magagamot ko ang sakit ni Roxy. At wala akong sisingiling bayad. May isa lang akong bagay na hihingin pagkatapos. Pero dahil matagal nang naiipon ang lasong ito, malalim na itong nakapasok sa utak ng buto. Kailangan kong gumamit ng karayom para ilabas ang lason. Pero may isang kondisyon. Sabihin mo lang basta mailigtas si Roxy. Anumang kondisyon, papayag kami. Kapag ituturok ko ang mga karayom, dapat walang nakatakip sa buong katawan. Si Ginoong So ang nagligtas sa buhay ko. Pinagkakatiwalaan kita. Sige, huhuberin ko. Sige, huhuberin ko. Sige, huhuberin ko. Mula pagkabata hanggang paglaki, napakarami ko ng doktor na nakita. Pero ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Ginoong Su. Ako. Pumasok ka sa batya. Ibabad ng gamot na tubig ang buong katawan mo. Saka ako muling magtuturok ng karayom. Mamaya, may kakaiba kang mararamdaman habang nagtuturok ako. Tiisin mo hanggat kaya mo. At huwag kang sisiga. Nasa labas pa ang nanay mo. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Su. Mahina na ang katawan ko at sakitin na ako mula pagkabata. Ang mga iniksyon at gamot, parang normal na parte na lang ng buhay ko. Sanay na ako sa sakit. Sige lang, gawin ninyo. Matitiis ko ito. Hindi ito sakit. Kung ganoon, ano ito? Kapag nailalabas ang lason, magiging hawahan ang katawan mo. Ginagamot naman nila siya sa loob, hindi ba? Ayos na, hanggang dito muna ngayon. Pagkatapos nito, uminom ka ng gamot para sa isang buong gamutan. At malilinis ang lason ng tsaa. Maraming salamat, Ginoong Su. Mag-ingat.
Salamat, salamat talaga. Siya nga pala, Ginoong Su. Sinabi ninyo na may isang bagay kayong gusto. Maaari ko bang malaman kung ano iyon? Ito ang gusto ko. Iyan ba? Oo, sige. Hindi masakliyan ang utang na loob ko sa pagliligtas ng buhay. Kahit medyo biglaan ito. 虽然有点突然， Pero iniligtas ni Ginoong Su ang buhay ko. Kung iyon ang gusto niya, ibigay na natin. 这系带真难解。早知道还要刚才。 Binibining Lin, ano ang ginagawa mo? Hindi ba ako ang gusto mo? 想要我买？ Ang gusto ko lang, ay ang palawit na jade na suot mo sa leeg. Iyan ay piraso ng Kylan Jade. Matagal ko na iyong hinahanap. Akala ko pa 因 naman. 为 Sa iyo na ito. 给你 Ikatlong piraso na ito. Isa na lang ang kulang. Munting Su. Sa pamilya Lin, wala kaming gaanong maipagmamalaki. Pero nailipat na sa pangalan mo ang 20% bahagi ng kabundukan ng tsaa. Oo, nakapangalan na ito sa iyo. Mula ngayon, ang taunang dibidendo ay ihuhulog sa account mo sa takdang oras. Tita, masyado pong mahalaga ito. Dapat lang iyan. Ang buhay ni Roxy ay mas mahalaga ng di hamak kaysa sa 20% bahagi na iyan. Roxy, naitanong ko na para sa iyo kanina. Hindi pa kasal si Xiaosu. Ma. Ginoong Su, ito ang pinakamagandang tsaa mula sa aming bundok ng tsaa. Kaunti lang ang ani nito bawat taon. Dalhin ninyo at tikman. Maraming salamat, Binibining Lin. Kung may oras kayo, madalas kayong dumaan para magtsaa. Suyi, ang daming taong pumunta sa bahay para hanapin ka. Huwag na huwag kang babalik. Sila ay, ayos ka rin, Suyi. Akala ko kung sino kang malaking tao. Yun pala, isa ka lang palang asawang nakikitira sa pamilya Shen. Pero ang ganda talaga ng asawa mo. Su Jiaming, hinahanap mo ang kapahamakan mo. Grabe, panalo ang hubog ng hipag. Sabihin mo nga, si Suyi na iyon. Isang asawang nakikitira lang. Bakit siya ang may ganitong swerte? Hindi masama ang pakiramdam. Mas espesyal pa siya kaysa sa inaasahan ko. Lumayo ka. May tapang ka, gusto ko iyan. Hintayin nating dumating si Suyi. Sa harap mismo niya. Tingnan natin kung makakapag-angas pa siya. Binali niya ang 3 kong tadyang. Sisingilin ko siya ng 100 beses. Baka hindi na manggahas pumunta ang makong na iyon. Huwag niyang sayangin ang maingat kong plano. Su. Jia. Ming. Oh, ay. Ang bilis mo namang dumating. Akala ko natakot ka na at hindi ka nasisipot. Suyi. Hindi ba ang tapang-tapang mo kanina? Binali mo ang 3 kong tadyang. Ang lupit mo, Alam mo ba kung sino ako? Pamilyang So ng Kabisera. Isa ka lang hampas lupang sumama sa pamilya Shen. Pero naglakas loob kang galawin ako. Alam mo ba kung bakit? Pinapanta kita ngayon. Sa mumunting galing mong iyon. Nakakaya mo lang akong apihin dahil basura ang dala ko noon. Yung grupong walang silbi na kasama ko noong huli. Ang isang ito, si Akon. Kampiyon ng gintong sinturon ng isang sikat na Muay Thai arena sa Thailand. 3 taon na sunod-sunod na depensa ng titulo. Gumastos ako ng 10 milyon para ipahiram siya mula sa pamilya Luo bilang pangbasag. Narinig mo na siguro ang pamilya Luo, hindi ba? Ang emperador ng ilalim ng Jiangcheng. Si Akon ang pangunahing mandirigma ng pamilya Luo. Wala pa iyang talo. Siya lang katapat ng 50 tinalo mo noon. Ngayon, gusto ko talagang makita kung makakapag-angas ka pa. Sa payat mong katawan na iyan. Batang So, gumastos ka ng 10 milyon. Para lang ipalaban sa akin ang ganitong klaseng tira-tira. Akon, huwag mo siyang maliitin. Isa iyang halimaw sa laban kahit asawang nakikitira lang. Marunong lumaban ng husto. Suyi, bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhad ka at yumuko ng 3 beses sa harap ko. At tawagin mo akong lolo ng 3 ulit. Sabihin mong nagkamali ka. Pagkatapos ay gumapang ka sa ilalim ng pagitan ng mga binti ko. At pakakawalan ko si Shen Qingyu. Kung hindi, ipapabali ko muna kay Akon ang 4 mong BIs. At pagkatapos, sa harap mismo ng mga mata mo. Hihi. Mag-ingat ka,
Bilisan mong umalis. Huwag mo akong alalahanin. Ito ay lugar na may batas. Hindi nila ako kayang galawin. Hintayin mo. Pagsisisihan mo ito mamaya, Su Jaming. May daan na nga papuntang langit, hindi mo pa tinahak. Akon, bugbugin mo siya. Unahin mong baliin ang dalawa niyang binti. Tingnan natin kung matapang pa ang bibig niya. Hehe. Bata, huwag mo akong sisihin kung madumi akong lumaban. Kung may dapat kang sisihin, kapalaran mo iyon. Maling tao ang binangga mo. Ito ang Boxing King. Sino pa ang susunod? Kung ayaw ninyong mamatay, lumayas kayo. Ikaw, huwag kang lumapit, sinasabi ko sa iyo. Ang bewang ko. Ayos lang. Suyi. Akala mo tapos na ito. Kung nang ahas akong pumunta ngayon, akala mo ba kaunting tao lang ang dala ko? Ang plano ko lang sana ay baliin ang 4 mong paa, pero nagbago na ang isip ko, mamatay ka na. Hahaha, hindi mo inasahan, ano? Gumastos ako ng 20 milyon, para kunin ang pinakamahusay na sniper sa Timog Silangang Asya. Akala mo porke mahusay kang lumaban, angat ka na. Kaya mo bang higaitan ang bilis ng bala? Suyi, ingat. Qingyu, pahiram ng medyas mo saglit, ano? Suyi, ano ang ginagawa mo? Ganito na nga ang sitwasyon, iyan pa ang iniisip mo. Huwag kang gumalaw, may silbi ito. May silbi. Anong silbi ng pagpunit mo sa medyas ko? Ikaw na many akis, bastos, lintik ka. Huwag kang gumalaw, kailangan kong tumira pabalik. Ikaw, gagamit ka ng medyas at barya para makipagbarilan sa sniper. Hahaha, nababaliw ka na yata. Gagamit ka ng medyas na parang tirador laban sa sniper. Akala mo ba Superman ka? Mamamatay ako sa kakatawa. Hahaha. Barilin ninyo hanggang mamatay ang gagawang iyan. Hindi mo alam ang kaya mo. Ano? Ah. Mas baliw ka pa pala. Hindi. Imposible. Imposible ito. Huwag, pakiusap, huwag mo akong patayin. Nagkamali ako. Hindi ko na uulitin. Kanina sabi mo, babaliin mo ang 4 kong paa. At sa harap ko pa, hahawakan mo ang babae ko. Siya. Sinabi niyang ako ang babae niya. Maawa ka, bibigyan kita ng pera, napakaraming pera. 10 milyon, hindi, 100 milyon. Mukhang ang buhay ng marangal na panganay ng pamilyang Su. 100 milyon lang pala ang halaga. Sandali. Ano? Su Jaming, nagsama ka ng mga tao at sapilitang pumasok sa pribadong bahay. Ilegal na pagkulong, armadong pananakot, at umupa pa ng mamamatay tao. Kapag pinagsama-sama ang mga kasong iyan, sapat iyan para mabulok ka sa kulungan hanggang magretiro. Kung ganoon, magdagdag ka pa ng 300 milyon. Iyan ang bayad sa pinsalang psikolohikal at sa dangal ko, pati kabayaran sa nasirang damit. Ang suot kong ito ay pasadyang gawa ng Chanel, at limitadong edisyon ang medyas. Ate, talagang wala akong 400 milyon. Ako, hindi ko pa namamana ang pamilyang Su. Wala talaga akong gaanong pera. Pag-isipan mong mabuti. Sa mga ginawa mo kanina. Kahit patayin kita, self-defense pa rin iyon. Nasilaw ka na sa pera. Ang kumpanya ko sa medisina.
ay gumagawa ng target na gamot para sa lung cancer. Kapag nagtagumpay ito, milyon-milyong tao ang maliligtas. Pero kulang pa kami ngayon ng 400 milyon. Kung maghahanap kami ng pondo. Natatakot akong sobrang itaas ng mga shareholder ang presyo. Hindi na iyon kakayanin ng ordinaryong tao. Ibibigay mo ba o hindi? Ibibigay ko. Ibebenta ko ngayon din. Lahat ng ari-arian at shares ko. Ako, makakalikom ako ng 400 milyon. Maglipat ka na ngayon. 现在 May 400 milyon na ang card mo. Ayos na. Pwede mo nang ituloy. Naibigay na ang pera. Ano pa ba ang gusto ninyo? Mas mabangis ka pa pala kaysa sa kanya. Madali kayong kumita ng 400 milyon. Iyan ang tamang paraan ng pagkuha. Hoy. Dapat may salita ang tao. Hindi pwedeng bawiin ninyo ang sinabi ninyo. 400 milyon kapalit ng buhay mo. Swerte ka na roon. Pero kahit makaligtas ka sa kamatayan, hindi ka makakatakas sa parusang buhay. Huwag. Pakiusap, huwag. Ayokong mamatay. Noong inutusan mo ang sniper, na itutok sa akin. Naisip mo ba na ayoko ring mamatay? Nagkamali ako, mali talaga ako. Hindi na ako maglalakas loob ulit. Gagawin ko ang kahit ano na ipag-utos mo. Tumalon ka. Ano? Kung natatakot ka, matutulungan pa kitang itulak. Huwag kang mag-alala, damuhan ang nasa ibaba. Hindi ka mamamatay sa bagsak, baka mabali lang ang 2 binti mo. At self-defense pa rin ito para sa akin. Mas mabuti nang mapilayan ang 2 binti niya, para hindi na siya makapanakit ng iba. Mag-ingat. Aba, wala akong nakita. Wala talaga akong nakita. Ay nako, hoy. Ang mga kabataan ngayon. Ganito na pala kalakas ang trip. Sa sala pa talaga, itong medyas na ito. Napunit na ng ganyan. Ma, hindi ito ang iniisip ninyo. Hindi na kailangang magpaliwanag. Mali ang oras ng pagbalik namin. Tara. May hindi pa tayo nabibili. Ha? Ano pa ang bibilhin? Kompleto na ang mga pinamili. Ayaw na ba ninyong magkaapo? Oo, may kulang pa pala. Nagkamali ako ng tanda. Toyo, tama. At wala rin tayong suka. Parang kulang ang lahat sa bahay. Aba, Suyi, Chinyu, may bibilhin pa kami. Siguro mga 1 oras. Ay, 2 oras pa pala bago kami makabalik. Papa, Mama, bumalik kayo rito. Hindi talaga ito ang iniisip ninyo. Kasalanan mo ito, puro ikaw. Pinunit mo ang medyas ko. Tuloy, nagkaintindihan sila ng mali. Paano pa ako haharap sa ibang tao pagkatapos nito? Ano ang tinatawanan mo? Bawal tumawa. Kasalanan mo ang lahat. Hayop ka. Manyak kang halimaw. Bitawan mo ako. 你放开！ Naiwan ko ang pataka ko. 你 Array. Nako, Lao Shen, magaling ang napili mong manugang. Ang lakas ng katawan niya, mukhang hindi na malayo ang pangarap nating magkaroon ng apo. Tumayo ka na, nakakahiya naman. Hindi masarap sa pakiramdam ang mapagkamalan. Mas mabuti pa. Dalawang oras tayong naglibot. Pagod na ako. Xiaosu, maaga pa lang, nagpakulo na si tita ng sabaw bago umalis. Saktong-sakto, mainam inumin ngayon. Ang bango. Xiaoyi, tikman mo na agad.
Espesyal itong inihanda ni tita para sa iyo. 10 oras itong pinakulo ang pampalakas na sabaw. Ano ang tinitingnan mo? Mamaya, kailangan mong umubos pa ng 2 mangkok. Ma, para saan ba itong sabaw na ito? Pagod si Xiaoyi ngayon. Siyempre kailangan niyang magpalakas. Tingnan mo nga kung gaano kagulo ang bahay kanina. Talagang nakakapagod iyon. Ayos ang bisa ng gamot, yung Yakama at Goji. Pwede pang ayusin ng kaunti ang timpla. Mas gaganda ang epekto. Ayos, hindi nga nakakapagtaka na isa kang banal na manggagamot. Pati pampalakas na sabaw, kabisado mo. Ikaw rin, bilisan mo at ubusin mo. Huwag kang magtira kahit isang patak, sabi ni Xiaosu. Magandang bagay ito. Ahem, tungkol doon sa Kailan Jade, na ipinahanap mo sa akin, may balita na. Tito Shen, pakisabi po. Ayon sa mapagkakatiwalaang balita, ang huling piraso ng Kailan Jade ay nasa kamay ng pinuno ng pamilyang Luo. Ang pamilyang Luo sa hilaga ng lungsod. Ang hari ng ilalim ng lungsod. Oo, ang pamilyang Luo na iyon. Ang buong puwersa sa ilalim ng Jiangcheng ay hawak nila. May grupo sila ng mga desperadong tauhan, bukod pa sa mga kampyon sa santukan na tulad ni Akon. May mga tunay ding mandirigma raw na nagbabantay sa kanila, kahit si Xing Hongfeng. Nagbibigay pa rin sa kanya ng kaunting paggalang, kung pupunta ka para kunin ang jade sa kanya. Parang nagbubunot ka ng ngipin sa bunganga ng tigre, hari ng ilalim ng lungsod. Mukhang interesante. Kahit kanino pa mapunta ang huling piraso. Makukuha ko iyon. Sasama ako sa iyo. Huwag na, may mas mahalaga ka pang dapat gawin. 100,000 tao pa ang naghihintay sa gamot mong panlunas sa buhay. Ano ang kailangan mo? Napunta ako rito para hanapin ang pinuno ng pamilyang Luo. Tatanggalin ko ang bala niya. Tatanggalin mo ang bala. Alam mo ba talaga ang sinasabi mo? Sa buong Jiangcheng, sino ba ang hindi nakakaalam tungkol sa balang nakabaon sa dibdib ni Ginoong Luo? May gantimpalang 1 bilyon na nakapaskil na sa loob ng 3 taon. Dumating na si Zhang Zhongliang, pero umiling lang at umalis. Pumunta na rin ang mga eksperto mula sa kabisera, pero hindi sila naglakas loob na gumamit ng bisturi. Sino ka ba sa tingin mo? Sinabi ko nang kaya kong tanggalin iyon. Huwag ka nang manggulo. Habang maayos pa ang timpla ko, umalis ka na. Mas mabuti pang ipagbigay alam mo muna. Hoy, Ai-ho. Ayaw mong tumanggap ng maayos na alok, gusto mo yatang parusa. Walang kwentang mababa ang tingin sa kapwa. Sino ang gumugulo rito? Naghahanap ka ng kamatayan. Sino ang may lakas ng loob na manggulo sa teritoryo ko? Hindi ako naparito para manggulo. Napunta ako rito para hanapin ang ama mo at gamutin siya. Hahaha, may isa na namang naparito para magpakamatay. Yung huli, noong nakaraang buwan pa yata, yung matandang nagpakilalang buhay na alamat ng medisina. Pagkakita sa x-ray ni Ginoong Luo, halos mapaihi sa takot. Magpapagamot. Mukha kang hindi taga rito. Hindi ka doktor ng Jiangcheng, tama ba? Eksperto ka bang galing kabisera? Hindi pa ako kailanman nagtrabaho sa ospital. 听见没？连医院都没待过。 At may tapang kang alisin ang bala sa dibdib ng ama ko. Akon, paalisin mo siya. Siya po iyon. Sino? Siya po yung nakaengkwentro ko kanina, yung manugang napalamunin ng pamilya Shen na binanggit ninyo. Siya yung sumuntok sa akin ng sunod-sunod, kaya naging ganito ang hitsura ko. Ikaw pala.
Sabi na nga ba, sino ang may sobrang tapang para sirain ang pintuan ng pamilya Luo? Sige, dahil ang galing mo palang lumaban, maglaro tayo ng isang round. Makipaglaban ka sa akin. Kapag nanalo ka, papayagan kitang makita ang ama ko. Kung magagamot mo siya o hindi, nakadepende yan sa kakayahan mo. Pero kung matalo ka, luluhod ka sa harap ni Akon at sa akin, at yuyuko ng 3 beses sa mga bantay sa pinto. Magbabayad ka rin ng 100 milyon. Tutal, ang pintuan ng pamilya Luo, hindi basta-basta sinisira. Sige. Laban, laban, laban. Basura lang ang tulad ni Akon. 3 ang kaya kong pabagsakin gamit ang isang kamay. Isang suntok mo lang, bumagsak siya. Ibig sabihin, may kaunti ka ring kakayahan. Pero hanggang doon lang iyon. Matagal na akong hindi seryosong lumalaban. Sana hindi ka masyadong marupok. 太不经了。 Tama na. Siya si Luo Xiaoshu, dalaga ng pamilya Luo. Kuya, ano na naman ang kabal-iwang ito? Nako, bunso, nangangati lang ang mga kamao ko. Gusto ko lang makipag-sparring. Sparring, noong huli kang nakipag-sparring, may isang tao kang pinapasok sa ICU at 3 buwan siyang nakahiga roon. At noong isang beses pa bago iyon, nadodge mo ang panga ng kalaban. Kailan ka ba natutong magtimpi? Hindi ka pa ba kontento na ang pamilya Luo ay sapat ng baho ang reputasyon sa Jiangcheng? Mag-iingat na ako sa pagkakataong ito. Umalis ka na. Walang kontrol ang kuya ko kapag umaatake. Kapag totohanan na, hindi mo kakayanin kahit isang suntok niya. Napunta ako rito para iligtas ang pinuno ng pamilya Luo. Ikaw, ililigtas mo ang ama ko. Kaya kung alisin ang bala sa dibdib niya. Alam mo ba? Ang balang nasa dibdib ng ama ko. Ilang doktor na ang napalitan sa loob ng 3 taon. May mga eksperto pang galing kabisera. May mga propesor ding inanyayahan mula sa ibayong dagat. At nariyan pa si Zhang Zhongliang. Pagkakita pa lang sa x-ray, iling agad at umalis. At ano ang basehan mo? Sama na ng tradisyonal na panggagamot na taglay ko. Sige, sumunod ka sa akin. Bunso, hindi malinaw ang pinagmulan ng lalaking ito. Hindi ka ba natatakot na mapahamak niya si ama? Ang dami natin dito na nakabantay. Kung may lakas nga siya ng loob na gumawa ng masama, ako ang unang hindi magpapalusot sa kanya. Maaari kitang dalhin doon, pero kung hindi mo siya mapapagaling, o may balak kang gumawa ng kung anong kalokohan, ginagarantiya ko, hindi ka makakalabas sa pintong ito. May 3 segundo ka pa para magsisi. Pakituro ang daan. Sabi ni Xiaoshu kaya mong alisin ang bala sa dibdib ko. Kaya, HMP. Alam mo ba nitong 3 taon, ilang tao na ang nagsabi sa akin ng salitang iyan? 81. Lahat ng 81 tinaguriang himalang doktor ay nagsabing kaya nila. At ano ang nangyari? Ang bala ay naiipit sa pagitan ng puso at ng baga. 2 milimetro lang ang layo nito sa malaking ugat. Sa bawat paghinga ko, gumagalaw ito. Sa loob ng 3 taon, hindi ako nakatulog ng mahimbing kahit minsan. Sa tuwing bumabaligtad ako, nararamdaman ko ang balang iyon, na gumugulong sa loob ng dibdib ko. Napatingin na ito kay Zhang Zhongliang. Ang sabi niya, wala pang 10% ang tsansa ng operasyong pagtanggal ng bala. Sabi rin ng eksperto mula sa kabisera, maliban na lang kung may paraan, para mailabas ito. Nang hindi binubuksan ang dibdib. Kung hindi, ay ho. May kumpiyansa ka pa rin ba? Hindi na kailangan ng operasyon. Gagamit ako ng pilak na karayom para ilabas ang bala. Niloloko mo ba ako? Ilalabas mo ang bala gamit ang karayom. Akala mo ba sa lamangkero ka? Binata, alam mo ba, kung bakit buhay pa ako hanggang ngayon? Hindi dahil matibay ang buhay ko, kundi dahil hindi ako basta sumusugal. Sa bawat operasyon. 3 beses ko muna itong tinitimbang. Dahil kapag namatay ako, magkakagulo ang ilalim ng Jiangcheng. At sa oras na iyon, hindi lang ako ang mamamatay. Sabi mo kaya mong alisin ang bala gamit ang pilak na karayom. Bakit kita paniniwalaan? Pwede kayong tumawag at tanungin si Zhang Zhongliang.
Alamin ninyo kung sino akong si Suyi. Batang kaibigan na Su, banal na manggagamot Su. Sa wakas tinawagan ninyo rin ako. 3 araw at 3 gabi na. Kung hinihintay ang tawag ninyo, ang teknik ninyo ng pagpasok ng karayom sa mga punto, ay paulit-ulit kong pinag-aralan pag uwi ko. Pero hindi ko pa rin maunawaan ang hiwaga nito. Nakikiusap ako, turuan ninyo ako kahit kaunti. Matandang Zhang, ako ito, si Luo Bat iyan. Panginoong Luo, bakit po ninyo gamit ang telepono ni batang kaibigang Su? Kilala po ba ninyo siya? Nasa harap ko siya ngayon. Sabi niya, maaari niyang alisin ang bala sa dibdib ko gamit ang pilak na karayom. Kung iyan ang sabi niya, kaya niya iyan. Panginoong Luo, 40 taon na akong nagpapagamot ng mga tao, at hindi ako kailanman nagsasalita ng walang basehan. Ang galing sa medisina ng batang kaibigang Su na ito, ay malayong mas mataas kaysa sa akin. Kung sinabi niyang kaya niyang gamutin, siguradong kaya niya. Sige, pagkakatiwalaan kita sa pagkakataong ito. Dahil nagbigay ng garantiya si Zhang Zhongliang, anumang maging resulta, hindi ka pahihirapan ng pamilya Luo. Iyan ang pangako ko sa iyo. Tay, ayos ka lang. Ituloy mo. Ayos na, lumabas na ang bala. Tay. Hindi ba sabi mo mapapagaling mo siya? Bakit hindi na humihinga ang tatay ko? Tama na ang pagpapanggap. Mukhang hindi nga ganoon ka-simple. Hindi ako naparito para sa patong na iyan. May nais lang akong kunin. Tatlong taon na. 3 taon na mula nang makahinga ako ng ganito kaluwag. Tay, magaling na kayo. 好啊， Ay ho, ano ba ang gusto mo? Narinig ko na kayong pinuno ng pamilya Luo, ay may hawak na isang piraso ng Kylon Jade. Iyon ang gusto ko. Ay ho. Sa totoo lang, wala na sa akin ang batong Jade na iyon. 3 taon na ang nakalipas, matapos akong tamaan ng bala, kung saan-saan ako naghanap ng manggagamot at gamot. Lahat na ng paraan, sinubukan ko. May isang albularyo mula sa Nanyang na ang pangalan ay Longpo. Sinabi niyang nasapien daw ako ng masamang ritual. Ipinilit niyang kailangan niya akong gawa ng ritual. Noon, desperado ako at kapit sa patalim. Kaya ibinigay ko sa kanya ang jade na iyon, bilang kabayaran sa ritual. Pero ang nangyari, natuloy nga ang ritual. Nasa dibdib ko pa rin ang bala. Ang sabi ni Longpo, kulang pa raw ang kapangyarihan niya. Pero tungkol sa piraso ng jade, wala man lang siyang binanggit na isa sa uli niya. Inisip ko, gumamit din naman siya ng kapangyarihan sa ritual. At isa lamang naman iyong lumang jade. Sa tansya ko, ilang milyon lang ang halaga noon. Kaya hindi ko na siya siningil pa. Tay, bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Nakakahiya na nga, para saan pang ungkatin? Nasaan na ngayon si Longpo? Sakto, kara-rating lang ng balita sa akin. Ngayong hapon, si Longpo ay nasa Chanfu Auction House sa silangan ng lungsod. At may pribadong subasta siyang inihanda. Maglalabas siya ng isang batch ng mahahalagang koleksyon. Kasama roon ang jade mo. Ay ho, kunin mo itong tseke. Pero may isang bagay akong dapat linawin sa iyo. 3 dekada na akong gumagalaw sa Jiangcheng. Pinakamahalaga sa akin ang pagtupad sa salita. 3 taon na ang nakalipas, nag-alok ako ng 1 bilyon para maalis ang bala. Kapag nasabi ko na iyan, wala akong balak bawiin. Kaya lang. Nitong mga nakaraang buwan, nagpasok ako ng puhunan sa ilang malalaking proyekto. Nakatali roon ang lahat ng pondo ko.
Hindi ko agad mabubuo ang 1 bilyong cash. Kaya nagkunwari akong patay kanina. 装死那出。 Para lang makapagpalipas ng kaunting oras. Tay, kayo talaga. 闭嘴！你爸我不要面子的吗？ May 300 milyon dito. Iyon na muna ito. Ang natitirang 700 milyon. Sa loob ng 3 buwan. Ako, si Luob at Ian, ay hindi magkukulang kahit isang cash-in. Ako mismo ang maghahatid sa iyo. Pinuno ng pamilya Luo. Hindi ako nagmamadali sa pera. Ang gusto ko lang ay ang jade na iyon. Mabuti. Ay-ho, talagang diretso ka. Hindi ka pala iyong tipo na nasilaw sa pera. Ako, si Luob at Ian. Itinuturing kitang kaibigan mula ngayon. Xiaoshu. Bukas, samahan mo si Suyi sa subasta. Ang jade na iyon. Ano man ang mangyari, dapat makuha natin. Ako ang bahala sa pera. Kunin mo itong card. Siguradong sisipat iyan. Hindi ba pera rin naman ni Suyi ang gagamitin mo? Bakit ka nagpapasikat na parang angat na angat ka? Tama na ang dada, bilisan mo na. Tara na, ihahatid kita. Salamat sa nangyari ngayon. Ay-ho. Ang anak ko, 儿子， mainitan ang ulo, pero hindi masama ang puso niya. Pasensya na kung marami siyang nasabi ngayong araw. Huwag mo nang dibdibin. Huwag po kayong mag-alala, puno ng pamilya Luo. Sakay na. Kumapit ka ng mahigpit, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na bilis. Kumusta? Mabilis na, hindi ba? Masyadong mabagal. Huwag mong kalimutan, nagmamadali tayo. Kahit pangatlong andar, mabagal pa rin. Ducati V4 ito. 马丁威斯， 3 segundo lang ang arangkada sa 100 kilometro. Hoy! Kapit ng mahigpit. Bakit ako kakapit ng mahigpit? Matagal na akong nagmomotor. Ano bang klaseng eksena ang hindi ko pa nakita? Dahan-dahan lang. Bumagal ka, bumagal ka. Huwag, mas mabagal pa. Hindi ko na kaya, masusuka na ako. Ito ang totoong motor. Ayos ba? Ang sarap, hindi ba? Suyi. May topak ka ba? May sakit ka ba? Nagmomotor ka rin dati? Hindi. Ngayon ang unang beses kong magmaneho. Unang beses mo pa lang, tapos ganito ka nakabiles. Kumusta? Maganda ba ang suot ko? Maganda. Talagang ubod ka ng pagka-istrikto. Mga kagalang-galang na panauhin. Maligayang pagdating sa pribadong subasta ngayong araw. Ang unang item sa subasta ay piraso ng Kylan Jade. Ayon sa alamat, relikya ito ng sinaunang palasyo. Pino at banayad ang kalidad ng Jade. At napakahusay ng pagkakaukit. Magsisimula ang bid sa 10 milyon. Ano man ang mangyari, makukuha ko ang pirasong ito ngayon. 10 milyon. Suyi. Siguradong maibabalik ko sa iyo ang jade na ito ngayong araw. Tingnan natin kung sino ang mangangahas makipag-agawan sa akin. Aba, nandito rin pala ang asawa mo. 15 milyon. Interesado rin pala si Binibining Zing sa jade na ito. Marami akong kinahihiligan, hindi lang iyan. 20 milyon. Roxy, bakit ka na parito? At saka, saan ka kukuha ng pera? Mahalaga ang jade na ito kay Ginoong Su. 很重要。 Noong nakaraan, iniligtas niya ako, at hindi pa ako nakagaganti. Kung pera lang ang usapan, ang tsaa sa tagsibol ngayong taon ay kikita ng ilang 10 milyon. Kahit isanla pa ang taniman ng tsaa, aabot iyon sa 1 bilyon. Roxy, sobra naman ang bait mo sa kanya. Noong nakaraan, iyang pinakamataas mong dahumpaw. 3 taon ko iyong hiniling sa tatay ko. Pero ayaw mo akong bigyan. Pero ikaw, ang swerte mo. Ibinigay mo agad kay Suyi. Ziki, iba naman iyon. 那不一样。
Ano ang kaibahan doon? Matagal nang gustong-gusto ng tatay ko ang tsaang iyan. Kahit 5 milyon bawat piraso, hindi mo pa rin ibinenta. Sabi mo pa nga, ipapamana iyon sa susunod na salinlahi. Ikaw, kung nais ninyong magkumustahan, maaari po pagkatapos ng subasta. Sa ngayon, 25 milyon, 30 milyon, 35 milyon, 40 milyon. Limampung milyon. Ito ang minanang esmeraldang kwintas ng aming pamilyang Lin na mula sa aming bahay tsaa. Pakitasahan po. Ay ito ay lumang hukay na salaming uri ng imperial na berde. Sa konserbatibong tansya, mahigit 60 milyon ang halaga nito sa pamilihan. Roxy. Nababaliw ka na. Iyan ang dot na iniwan sa iyo ng lola mo. Dahil lang sa isang lalaki. Isasangla mo pati iyan. Nasabi ko na, iniligtas ni Ginoong So ang buhay ko. Ang munting tanda ng loob ni Binibining Lin. Itong batong jade na ito, kukunin ko talaga. 65 milyon na cash. Matindi ang asawa mo. Hoy, teka, talagang namulat ako sa inyo, mga kagalang-galang na panauhin. Ang pirasong jade na ito, napakamahal din ang ibinayad ko noon para makuha ito. Hindi ko inakala na ngayong araw, ganito karaming mahahalagang tao ang mag-aagawan dito. 100 milyon. 100 milyon ang alok ng pamilya Luo. Pasensya na. Pero ang jade na ito ay kukunin ng pamilya Luo. Para sa kanya ito. Suyi. Kayo si Ginoong Su, tama ba? Ako, narinig kong mula 1 milyon hanggang 100 milyon ang naging presyo nila. Lahat iyon ay para maipanalo ito para sa iyo. Ikaw ang may gusto sa jade na ito. Oo. Napag-isip-isip ko, maibibigay ko sa iyo ng libre ang jade na ito. Pero narinig kong walang katulad ang galing mo sa panggagamot, Ginoong Su. Kaya nais kong petang na nang lagay ko sa iyo. May sumpang ipinataw sa iyo. Binata, binibiro mo ba ako? Totoo namang hindi na tulad noon ang katawan ko. Pero habang buhay akong naglaro sa mga sumpa, ako lang ang nanunumpa sa iba. Sino ang makagagawa niyan sa akin? Hindi mo lang nararamdaman. Dahil ang sumpang ito, ay naipataw na sa iyo nang hindi bababa sa 10 taon. Matagal na nitong, sinisip-sip ang sigla ng buhay mo. Kaya ka, biglang tumanda ng ganito kabilis. Akala mo tumatanda ka lang, pero hindi. Sumpa ito, na unti-unting nilalamon ang lakas mo. Ikaw, ano ang basehan mo para sabihin iyan? Sa nakaraang 3 taon, lalo ka bang giniginaw? Kahit tag-init, mahaba pa rin ang suot mo. Kapag natutulog ka sa gabi, madalas ka bang nagigising sa lamig? Kahit gaano kakapal ang kumot, wala pa ring silbi. Kapag nagsisipilyo ka, madalas bang damyugo ang gilagid mo? At saka, iyong mga agimat na suot mo sa leeg, hindi ba bawat 3 buwan, pinapalitan ang mga iyon, dahil nangingitim ang luma? Ikaw, sino ka ba talaga? Ako ang taong makapagliligtas sa iyo. Pakiusap, Ginoong Su, iligtas ninyo ako. Ang mga sumpang ito ay ipinataw sa pamamagitan ng mga personal mong gamit, at ang gumawa nito ay isang taong napakalapit sa iyo. Isipin mo ang nakaraang 10 taon, sino ang may pagkakataong makahawak ng mga damit mong malapit sa katawan, at ng suklay mo. Ang ibig mong sabihin, isa ito sa mga taong nasa tabi ko, maaari kang tumawag pa uwi, at ipasilip sa kanila ang ilalim ng kama mo, lalo na sa ilalim ng tabla ng kama, at sa mga siwang ng tiles. Tingnan mo, kung may bagay doon na hindi dapat naroon. Akay, pumunta ka agad sa kwarto ko. Iangat ninyo ang tabla ng kama. Tingnan ninyo agad kung may nakatago sa ilalim. Lola, may nakita po sa ilalim ng tabla ng kama. Isang maliit na manikang tela. Puro karayom ang nakatusok dito. At may isa pa pong papel. Nakasulat dito ang petsa at oras ng kapanganakan ninyo. Kaninong kwarto? Ang maliit na manikang tela, sa ilalim ng kwarto ng sino nakita? Sa kwarto ni Ailing. Lola, si Ailing pala. Ailing. 15 taon ko siyang inalagaan bilang alagad.
Tinuring ko siya na parang sarili kong anak. Tapos siya pa ang kumakampi sa iba laban sa amin. Gusto kong mamatay siya. Gusto kong mamatay ang buong pamilya niya. Ginoong Su, naging bulag po ako, at hindi ko nakilala ang tunay na galing ninyo. Napakarami ko pong pagkukulang sa inyo kanina. Sana po ay huwag ninyo iyong dibdibin. Kayo po ang nagligtas ng buhay ko. Ano man ang iutos ninyo mula ngayon, handa akong gawin ni Long po kahit ikamatay ko. Anong nangyayari? Kumpleto na ang mga piraso. Bakit wala pa ring reaksyon? Hindi maaari. Hindi makapasok ang Burning Dragon na enerhiya. May selyo ang hiyas na ito. Kumpleto na ang mga piraso. Pero may selyo pa rin sa hiyas. Hindi ito mabuksan ng Burning Dragon na enerhiya ko. Anong klaseng selyo? Hindi ko alam. Pero nararamdaman ko na. Ang selyong ito ay nangangailangan ng dalawang uri ng puwersa ng sabay para mabuksan. Ang isa ay Burning Dragon na enerhiya, at ang isa naman ay Famous Flower na enerhiya. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Maaari kitang turuan ng paraan ng pagdaloy ng enerhiya. Pero para tunay na magising ang Famous Flower na enerhiya, kailangan ng panahon sa pagsasanay. Pero, may isa pang mas mabilis na paraan. Anong paraan? Kapag nasa double cultivation tayo, ang Famous Flower na enerhiya mo ay natural na aapaw palabas. Kung sa sandaling iyon, hahayaan nating ang Kylon Jade, ang sumipsip sa umaapaw na enerhiyang iyon, posibleng mabuksan ang selyo. Ikaw, 你流氓， ang gusto mo lang pala ay, totoo ang sinasabi ko. Kung ayaw mo, pwede naman nating dahan-dahanin. Maaari kitang turuan ng paraan ng pagsasanay. Ang dami mo pang Saturday. Sige. Su Jenghong. Yi-er, tumakbo ka, huwag kang lilinggan. Ang ama ko ay si Su Jengyuan. Ang panganay na apo ng pamilyang Su sa kabisera. Ang ina ko naman ay si Shen Ruolon, ang yunakahihan ng pamilyang Shen sa Jiangnan. Noong gabing iyon, buong magdamag nagliyab ang apoy. Ang tiyuhin kong si Su Jenghong ay nagsama ng mga tauhan para sugurin ang aming tahanan. Inagaw niya ang lahat ng mayroon ng ama ko. Kung hindi dahil sa pagliligtas ng guro, matagal na sana akong namatay sa dagat ng apoy noong 3 taong gulang pa lang ako. Pamilyang So ng kabisera. Ang paghihiganti sa pagpatay sa aking ama ay hindi kayang takpan ng iisang langit. Pagbabayaran ko kayo ng dugo sa dugong utang ninyo.